At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Biyernes tayo ngayon, Enero 15, 2016. Sa ulo ng ating mga balita, Malacanang hindi pa rin natitinag sa panibagong survey na pumapangatlo lamang ang pambatong si Secretary Marroas habang nangunguna pa rin si Vice President Binay. Mga senior citizens hinimok na kalampagin ang kanilang mga kongresista para ipawalang bisa ang pagharang ni Pangulong Noynoy sa 2,000 pesos na dagdag sa SSS pension. Pamunuan ng Armed Forces of the Philippines inaalam ang ulat na pagtalaga umano ng teroristang ISIS sa Abu Sayyaf bilang kaalyado dito sa Pilipinas. Tambak na mga kontrabando na samsam na naman sa serye ng Oplan Galugad sa mga city jail kanina. Korean national na 3 araw nang nawawala sa karagatan, natagpo ang patay dun sa La Union. Pinsala ng El Nino doon sa Negros Occidental, pumalo na sa 10 milyong piso. Level ng tubig sa mga dam bumaba na rin. 8 katao na laso ng tubig sa balon dun sa lalawigan ng Aklan. Sa international news, terror attack sa Indonesia, kinundina ng international community. Amerika nagbabala laban sa dagdag na pag-atake ng mga ISIS. Balitang sports, Carmelo Anthony at Draymond Green tumaas ang tsansang mapabilang sa starters ng NBA All-Star Games. Sa showbiz, Miss Universe Pia Warchbach ibinida ang tourist spot sa Pilipinas habang nasa New York, habang controversial na host na si Steve Harvey nais ipasyal sa bansa. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Descat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang Malacanang ay hindi raw natitinag kahit pumapangatlo lamang ang kanilang pambato habang nangunguna pa rin si Vice President Binay. May detalye si Bombo Raymond Tinasa. Nananatili at hindi ikinabahala ng Malacanang ang resulta ng panibagong SWS survey na kung saan nauna pa rin itong si Vice Presidential Candidate o Vice President Jejomar Binay ang pumabato sila ng Interior Secretary Marroas pambato ng administrasyon. Reaksyon ito ng Malacanang sa kabila ng mapalapit na ang halalan sa Mayo. Sinabi ni Secretary Sani Coloma ang mga public opinion survey results ay natiling pabago-bago habang mapalapit ang campaign period. Ayon kay Coloma, ang ay mas mapagtuunan na kampante ang plataporma ng mga kandidato para matiyaka na nagpapatuloy ang mga nakamit ng administrasyon at masustine ang kasalukuyang mataas na growth trajectory. Unang sinabi ng Pangulong Aquino na siya raw mismo ay puspusan na kampanya si Rojas para matiyak daw na magpapatuloy yung mga nakamit ng kampanya ng daang matuwid. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond. Yes, Bombo John. Oo, ang sabi kasi ng mga kritiko na itong pag-veto o pagharang ng Pangulong Noynoy Aquino para maisabatas yung karagdagang pensyon sa mga retirees ng SSS, abay baka si Secretary Marroas yung maibunton yung negatibong epekto nito. Well, ipapaunawa daw ng Malacanang ang naging dahilan o rason ng pagdito o pagpasawalang saysay ng Pangulong Aquino sa controversial na SSS pension. At sinabi nitong si Undersecretary Manolo Quezon III na sadya kasi na hindi raw reasonable at realistic yung kung yung naturang pandagdag ng 2,000 ito kada buwan. Lahat ng mga retiradong pensioner at mga retiradong miyembro ng SSS. Ang sabi ni Yusek Quezon ay kung ibigay daw itong o pagbigyan isang batas ito, ay tiyak daw na makompromiso naman at mawalan ng pensyon din yung mga bago na miyembro na magpe-pension din sa susunod na mga araw, Bombo John. Okay, sige. Kasi although may pag-aaral din na yung Kongreso, ang Senado ganon din sa kanilang pag-aaral sa komite,
hindi naman daw mabangkarote yung SSS. But anyway, ano natin yan, pag-aaralan. Bagamat ngayon ay naharang na ng Pangulo yung pension na yan, pero ang sabi naman ng mga ibang mamabatas, baka may remedyo pa at ma-override pa yung veto na yan. Maraming salamat, Mong Raymond. So, that's right. Tabangan natin kung paano nila i-distansya itong administration candidate sa medyo negatibo nga na desisyon ng Pangulo Aquino laban sa turang pensyon ng mga SSS members. Bumutyon. Oo, ngayon si Pangulong Noynoy Aquino nagsasalita at siya at ang nagdedepensa mismo sa kanyang pagveto. Ano, ngayon si Pangulong Noynoy. Mamaya, abangan natin yan. Bombo Raymond, maraming salamat ulit. That's right. Bumutyon na siya. Siguro kung ano yan, Bombo Kaloy, baka si Pangulong Noynoy mismo yung nagpapaliwanag. Pwede ba nating ano yan, ipasok siya kasi yung nagpapaliwanag kaugnay ng pag-veto niya dun sa dagdag na pensyon ng SSS. 2,000 pesos din ito no? So yung iba pinakamababa. Ayan, pakinggan natin si Pangulong Noynoy. Tanda ko yung pending 41%. No? Yes, sir. Ibibigay natin ulit, no? Desisyon nila. Silang gumagawa ng batas. Bibigyan natin ng benepisyo 2.15. Hindi nakabuang miyembro ng SSS. Okay? Nahinga natin ang dagdag na contribution na isang nakita ko study, 41% increase in contribution by all members. No? So, at hindi natin rule out ngayon na baka kailangan yan para mapahaba pa yung buhay ng pondo. Pero, yung maliwanag, inaipasa, dagdag na payout ng SSS na unang taon pala na implementation, no, magde-deficit na tayo ng between 16 to 26 billion pesos. Thank you, sir. Thank you. Okay. Bahagi lamang yan ng paliwanag ng Pangulong Noynoy Aquino kasunod nitong kontrobersyal na pagveto niya o pagharang niya sa 2,000 pesos na dagdag pensyon. Yung depensa nga dyan ng Malacanang, sabi by 2029, maaring mabangkarote yung SSS kung talagang pumilit itong 2,000 pesos na dagdag pensyon. Pero ang sinasabi ng Malacanang, baka pwede, kung maaari, ay taasan natin yung singil, kontribusyon ng mga SSS members nang sa gayon ay magiging estable yung pundo ng SSS at mabigyan ng karagdagang benepisyo yung mga SSS pensioners. Balikan natin yung survey na panatili ni Senador Chis Escudero, yung kanyang pangunguna sa Vice Presidential Survey, at yan ho ay sa ginawang social weather station na ginanap na survey nung nakalipas na January 8 hanggang 10 mula sa 1,200 registered voters sa buong bansa. May 28% si Escudero, pangalawa si Senador Bongbong Marcos, 25%, si Congresswoman Leni Robredo pangatlo, may 17%, Senador Alan Peter Cayetano 14%, Senador Gringo Honasan 8%. At para naman sa senatorial survey, nangunguna pa rin si Senador Tito Soto, number 1 spot, may 56%. Pangalawa si dating Senador Ping Lacson, 49%. Nasa pangatlo at pang-apat na pwesto Senador Ralph Recto at dating Senador Kiko Pangilinan, may 46%. Panglima si Senate President Franklin Drilon, 43%. Pang-anim si Senador Serge Osmeña, 42%. Pang-pito si dating Senador Juan Miguel Zubiri, 39%. Sarangani Representative Emmanuel o si Manny Pacquiao, no? Number 8, 37%. Number 9, si Justice Secretary Laila de Lima, 33%. Number 10, si dating Senador Richard Gordon, 31%. At tayo naman sa 11 to 13 spots sina Senador TG Ginguna, Risa Hontiveros at Isko Moreno, may pawang mga 28%. Samantala, yung mga senior citizen ay hinimok na kalampagin ang kanilang mga kongresista para ipawalang bisa yung pagharang ng Pangulong Noynoy sa pensyon ng mga SSS retirees. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nag-apila ngayon sa mga senior citizens si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares na tumulong para sa pagsasabatas sa dagdag na 2,000 pesos sa pensyon sa Social Security System o SSS. Matapos i-veto ni Pangulong Benigno Aquino III ang panukala, sa panayam ng Bombo Radio, hiniling ni Colmenares sa mamamayan na kumbinsihin ang kanilang mambabatas na bumoto pabor sa pag-override sa veto ng Pangulo. Napag-alaman na nangangailangan ng 2/3 vote para ma-override ang veto ng Pangulo kung saan sa mababang kapulungan ng Kongreso, nasa 192 hanggang 194 na votes ang kailangan habang 18 naman sa Senado.
Kasabay nito muling iginiit ni Colmenares na walang dahilan para i-veto ng Pangulo ang panukala kahit pa sabihin na posibleng magkakaroon ng deficit ang SSS kapag natuloy ang dagdag na 2,000 pesos na pensyon ng nasa 1.9 million na pensioners. Sinabi nito na exaggerated lang ang umano'y deficit o kukulangin na pondo ng SSS, ngunit kahit pa man magkaganon, pwede namang isubsidize ito ng gobyerno. Giit ni Colmenares, mahigit sa 3 trilyong piso ang pondo ng gobyerno ngayong taon at gumagastos rin ang gobyerno ng bilyong piso sa socialized program nito na conditional cash transfer kaya't walang dahilan para harangin ang dagdag na 2,000 pesos sa pensyon. Mga mundi nga pangayo sa college namon, tingtugan ta ang layi naton, tingtugan ta ang layi ang pasar naton. Kamo na kaya pangayo po sa mga senior citizen, na istoryahon ng mga congressman at mga senador na di payag man di voto dito sa override para naman may chance na mapasar gyapon sa law bill naton. Si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares sa panayam ng Bombo Radyo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Ani de la Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radyo, Bombo! Opisyal ng simbahan nakikisawsaw na rin sa pagveto ng Pangulong Noynoy sa SS pension na yan. May detalye si Bombo Juvie Galang. Tinawag ng isang opisyal ng simbahang Katolika na ang mga programa ni Pangulong Benigno Aquino III ay hindi para sa benepisyo ng mga mahihirap. Sinabi ni Bishop Broderick Padillo, Auxiliary Bishop ng Manila, na ang ginawang pagveto ng Pangulo sa panukalang dagdag na 2,000 pesos pension sa SSS ay nagpapakita na tila hindi nagiging prioridad ng gobyerno ang nasabing mga benepisaryo. Lalo na't marami dito ay mga mahihirap. Idinagdag pa ng tagapamahalan ng Committee on Public Affairs ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP na dapat din alalahanin ang ginawa ring pagbeto ng Pangulo sa Magna Carta for the Poor na nagpapakitang kulang sa sinseridad ang ating gobyerno sa pagtulong sa mga mahihirap. Matatandaan na dumepensa ang Malacanang sa ginawa ng Pangulo kung saan kapag inaprubahan ang nasabing panukala ay magkakaroon ng 16 billion hanggang 26 billion pesos na deficit sa pondo ng pensyon kada taon. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Itinoring ni Senadora Grace po na inspirasyon ang resulta ng panibagong survey ng Social Weather Station kung saan nakakuha siya ng 24%. Kasabay nito ay nanawagan ng Senadora sa kanyang taga-suporta na ipaalam na siya ay nananatiling kandidato sa halalan na handang maglingkod para sa mga kababayan. Nabatid na pinagbigyan ng NBank ng Korte Suprema ang TRO para po pigilin yung pagpapatupad ng COMELEC ng kanilang ruling na diskwalipikado ang senadora sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente. Pamunuan ng Armed Forces of the Philippines inaalam yung ulat na pagtalaga daw ng teroristang ISIS sa Abu Sayyaf bilang kaalyado nila dito sa Pilipinas. May detalye si Bombo Annali Subirano. Bombo Jun, hanggang sa ngayon wala pang konkretong ebidensya na nakukuha ang Armed Forces of the Philippines na may direktang ugnayan ang mga local terrorist group na Abu Sayyaf sa ISIS. Ito'y kasunod sa report na si ASG leader Islilon Hapilon ang itinalagang kinatawan ng ISIS sa bansa. Si Hapilon ay kilalang isa sa mga senior leaders ng teroristang Abu Sayyaf group na nag-ooperate sa may bahagi ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nais umano ng ISIS na gawing ISIS province ang malaking bahagi ng Mindanao. Aminado naman ang AFP na mayroon talagang mga ISIS fanatics sa bansa. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na lahat ng mga lumalabas na impormasyon ay kanila nang binavalidate. Kasama na dito ang latest video na kumakalat ngayon sa social media na nagpapakita ng pagsailalim sa training ng mga miyembro ng Abu Sayyaf Group. Sa panayam kay General Padilla, sinabi nito na sinusuri na ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang authenticity ng nasabing video. Pagbibigay diin ng general na isa lamang ang kanilang masasabi nang makita nila ang video at ito ay matagal nang sinunan.
Sinabi ni Padilla na sa mga nasabing personalidad na nakita sa video ay naging casualties ng bandidong grupo sa mga isinagawang operasyon ng militar sa mga nakalipas na taon. Pagbubunyag ng opisyal na natukoy nila ang mga nasabing personalidad na nakita sa video na nasawi sa engkwentro at ilalabas nila sa media sa mga darating na araw ang mga identities nito, kasabay na rin sa resultang ilalabas ng PNP Anti-Cybercrime Group. Pakinggan natin ang pahayag ni Brigadier General Restituto Padilla. Unang-una, itong video na to ay dumadaan pa sa isang masusing assessment at cyber forensics. Isa sa lumabas na maaari kong ibahagi sa inyo na nagmula dyan sa video na yan ay luma na yan at matagal nang nakunan. At karamihan ng muka na nakikita niyo dyan ay bahagi ng mga casualties nila nung naglusan tayo ng mga operasyon noong nakaraang taon. Hindi pa lang namin matukoy ang mga tunay na pangalan, pero mentras na naayos na namin at nakita na namin ang kanilang true identities, ilalabas po natin ito. Gamit lang po nila ito sa propaganda. Kaya nga po sinasabi ko, yan si Isnilon Hapilon, alam naman po natin kung saan nagmula yan at alam naman natin na very extortionist ang kanyang ginagawang activity. Yan po si Brigadier General Restituto Padilla. Samantala, itinaas naman ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez sa full alert status ang estado ng alerto sa bansa kasunod ng nangyaring pagsabog sa bansang Indonesia. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Makakauwi na rin sa Pilipinas ang 5 distressed OFW sa Dubai matapos ang mahabang panahon na paninirahan doon sa Philippine Overseas Labor Office o Polo Center at Consulate General Office dyan sa Dubai. Ito'y matapos bigyan ni Vice President Jijomar Binay ng plane tickets. Ang 5 ay makakauwi na mamayang gabi papuntang Pilipinas. Si Binay ay nasa kanyang 3 araw na pagbisita sa United Arab Emirates para bisitahin ang mga kababayan. Tambak na mga kontrabando na samsam na naman doon sa serye ng Oplan Galugad sa mga city jail kanina. May detalye si Bombo Dennis Samito. Kabi-kabilang Oplan Galugad ang isinagawa ngayong araw ng Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lungsod ng Maynila at lungsod ng Quezon. Sa Manila City Jail, Bombo June, unang sinalakay ang Dorm A kung saan may natagpo ang cash, shabu, mga baril, bala, cellphone, telebisyon at mga tubo, gayon din ang mga gunting na posibleng gamitin umano kung sakaling nagkakaroon ng mga riot. Samantala, sa Quezon City Jail naman, may mga nasabat na kondom, drug paraphernalia, cellphone chargers at iba pa. Unang ginalugan ang selda ng Komando Gang bandang 4:30 ng madaling araw kung saan may mga nakuhang flat screen TV, cash, drug paraphernalia at charger ng iba't ibang gadget. Sunod na ni-raid ang selda ng Batang City Jail at iba pang grupo. Nabatid na overcrowded ang Quezon City Jail na mayroon lamang kapasidad na 800. Ngunit ang laman nito ay umaabot na ngayon ng 3,500 na mga nakakulong. Naging inisyatibo umano ng mga otoridad ang nasabing hakbangin dahil na rin sa sumbong ng mga concerned citizen at nakita nilang paraan sa New Bilibid Prisons. Ngayon nga, sa NBP ay lingguhan na ang gagawing Oplan Galugad. Mula sa lungsod ng Quezon, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Magbabalik ho kami, standby! Sa problema mo, may solusyon. Si Tito Boboy Sihuko, ibalik ako as candidate for president. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. MILF pinanindigan yung pagtutol sa muling investigasyon kaugnay ng Mama Zapano encounter. May detalyeng Bombo Radio Coronadal. Kinukonsidera ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na saradong kaso na ang Mama Zapano encounter na ikinamatay ng 44 na Special Action Force o SAF troopers sa Maguindanao. Inihayag ni MILF Vice Chair for Political Affairs Gadsali Jafar na nakikita nilang in aid of legislation lamang ang itinutulak na reinvestigation sa Mama Zapano encounter. Samantala, maaaring gamitin lamang umano ng ilang politiko sa kasagsagan ng election period ang Mama Zapano encounter reinvestigation para sa kanilang kandidatura. Binigyang diin ito na kung itutulak ang muling pag-iimbestiga sa kaso, muling bubuksan lamang umano nito ang mga sugat na naghilom na dahil sa kalunos-lunos na pangyayari kung saan maraming pamilya ang naulila.
Kaugnay nito, inihayag ng MILF official na ito na umano ang tamang panahon na mag-move on o kalimutan ang madugong pangyayari. Subalit hindi umano dapat kalimutan ang aral na dulot nito at importanteng iwasan na muling mangyari ang kaparehong insidente. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo, Sheila Pagidian Canyonero para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Desidido si Liberal Party Bet Maroas na wakasan ang sigalot at karahasan sa Mindanao sa sandaling mahalal siya bilang Pangulo ng Bansa. Ipinabatid niya ito sa pagsaksi sa maramihang panunumpa ng Movement for Peace and Prosperity sa kanyang pagdalaw sa Cotabato City. Naganap ang mass oath-taking na yan sa General Assembly ng Federation of Responsible Women sa State Polytechnic College sa Cotabato City. Nauunawa ni Rojas ang hamong kinakaharap ng MPP kung kaya't inihayag niya ang buong suporta sa mga opisyal at kasapi ng kasamahan. Korean National na 3 araw nang nawawala sa karagatan, natagpuan ng patay. May follow-up report ang Bombo Radyo La Union. The AFP was Ang mga magulang ng 16 anyos na Korean national na nalunod sa baybaying bahagi ng Barangay Pugo, Bawang La Union, 3 araw na ang nakararaan. Ito ay matapos matagpuan na rin kaninang umaga ang bangkay ng biktimang si Tae-gyu Kim na palutang-lutang sa karagatan malapit sa San Fernando City. Ayon kay Mike Zarate, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bawang, binanggit nito na kaninang madaling araw ay nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga mangingisda hinggil sa natagpuang katawan ng binatilyo. Dahil dito kaagad ding naiahon ang bangkay ng biktima at dinala sa nasabing bayan kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Matatanda ang hapon ng Martes nang malunod sa dagat ang biktima kasama ang isa pang 15 anyos na si Ji Hee Kang, ngunit nailigtas ang huli habang tinangay ng alon si Kim. Ang nasabing biktima kasama ang 3 iba pang Koreans na pawang mga miyembro ng Bangju Mission Church ay nagtungo sa nabanggit na lugar nang mangyari ang insidente. Mula sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News, Bombo Pearl Dakuwag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan mamaya niladang marijuana na nakatago sa loob ng Peking carrots na sabat ng US Customs doon sa Texas. Ang detalye susunod, standby! Ating pakinggan si Nery de la Vega na taga Caloocan City. Dati, kunting ulan lang, kinakabahan na kami. Nung nakatira kami sa gilid ng estero, takot kami at baka bumaha. Mabuti, nabigyan kami ng relocation at nagkaroon kami ng bagong pag-asa. Para kay Nery de la Vega, ito ang daang matuwid. Paano na ang tulad ni Nery kung di natin itutuloy ang daang matuwid? Marojas po. This is a paid advertisement. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Suot na damit ng tinaguriang Mexican drug lord na si El Chapo na yan ay pinagkakaguluhan habang niladang marijuana na sabat doon sa US. Lahat ng yan may detalye si Bombo Ermina Garcia. Agad na pinagkaguluhan ng publiko ang tinaguriang most wanted shirt na nakitang suot ng Mexican drug lord na si Joaquin El Chapo Guzman. Makaraan ng pagkakahuli sa drug kingpin. Magugunitang nakunan si El Chapo na suot ang disenyo ng long sleeves na kulay blue at gray sa kanyang panayam at pakikipagkamay sa Oscar-winning actor na si Sean Penn. Ayon sa magkapatid na si Sean at Sam Estegbal na nasa likod ng Barabas Boutique sa Los Angeles, hindi nila akalain na ang brand nila ang suot ng Mexican drug lord. Dahil anila mas maraming mamahaling signature brand sa kayang bilhin ng bilyonaryong drug lord. Laking gulat umano ng Iranian brothers na malaman na trending sa social media at nananatiling palaisipan kung ano ang nagtulok sa Mexican drug lord na bilhin ang long sleeves sa nakakahalaga ng higit sa 6,000 pesos. Sa kabilang dako ay todo pasalamat ang magkapatid para sa biglaang pagdami ng kanilang sales, kung saan ubos na ang kanilang stock dahil sa napakadaming demand ng publiko. Gawa sa 100% na cotton satin ang slim fit shirt at gawa sa pinakamataas na kalidad na materyales. Sa kabilang dako, nasabat ng United States Customs at Border Protection sa Texas ang toneladang marijuana na itinago sa loob ng Peking carrots na nakakahalaga ng higit sa 23 million pesos. Ayon sa mga opisyal ng customs sa Texas, ang higit sa 1,000 kilo ng marijuana na itinago sa mga Peking carrots
ay kabilang sa shipment ng sariwang mga carrots na dinala sa Amerika na mula sa Mexico. Pahayag naman ni Port Director Efrain Solis Jr., mananatili silang maingat sa pagbabantay sa kahit anumang iligal na mga aktibidad, kahit gaano mang katalino at kamalikhain ang mga drug smugglers na nagnanais pumuslit ng ilan sa mga iligal na droga. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Magbabalik ko kami, standby. Uy, totoo bang disqualified si Grace? Lola, kandidato pa rin po siya bilang presidente. Eh, ganyan-ganyan din yung ginawa nila sa tatay niyang si FPJ. Pero sa huli, pinayagan ng Korte Suprema na tumakbo. Parang pelikula lang yun ni FPJ. Nagpapabugbog sa simula. Pero ang ending, panalo ang katarungan at katotohanan. Gusto ko talaga si Grace. Lumalaban! Pero may puso. Tama. Tama. This is a paid ad. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo International News. Bombo International News. International News. Terror attack sa Indonesia kinundina ng international community. May detalye si Bombo Lizelle Galan. Nagbabala ang Amerika ng dagdag na pang-aatake ng ISIS kasunod ng mga terror attack sa Turkey at Indonesia. Sinabi ni US Central Command Commander General Lloyd Austin na namumuno sa operasyon sa Middle East, ramdam na ng jihadist group na unti-unti na itong napipilay, lalo na sa Iraq at Syria. Ayon kay Austin, kailangan ng ISIS magsagawa ng pang-aatake sa ibang bansa para ipakitang malakas pa rin ito. Walang humpay kasi ang pambobomba ng US-led coalition sa oil supply at financial facility ng grupo, kaya para pagtakpan ito, sinabi ng general, nagagawa ang ISIS ng pang-aatake bilang diversionary tactics. Samantala, dinoble ng Indonesia ang seguridad sa mga key points sa kapital na Jakarta kagaya ng mga foreign embassies, ospital at shopping malls kasunod ng terror attack kahapon na ikinasawi ng 7 katao. Isang Indonesian militant na kaanib ng ISIS ang itinuturo ng Indonesian police na mastermind ng pang-aatake. Kinundina ng international community ang karahasan. Ayon kay United Nations Secretary General Ban Ki-moon, walang justification sa ganitong uri ng terorismo. Tinawag naman ng White House na barbaric ang pang-aatake sa Jakarta. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Carmelo Anthony at Draymond Green tumaas ang tsansang mapabilang sa starters ng NBA All-Star Games. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasio. Nalampasan na ni Carmelo Anthony si Detroit Pistons star Andre Drummond sa botohan para sa Eastern Conference frontcourt spot sa NBA All-Star Games. Sa pinakahuling tala, humigit kumulang 7,000 boto ang lamang ni Anthony kay Drummond. Nangunguna sa Eastern Conference si Cleveland Cavaliers star LeBron James, habang pumapangalawa naman si Indiana Pacers star Paul George. Samantala, sa Western Conference nangunguna pa rin si Los Angeles Lakers star Kobe Bryant. Pumapangalawa kay Bryant si Oklahoma City Thunder power forward Kevin Durant. Napanatili naman ni Golden State Warriors power forward Draymond Green ang kanyang ikatlong pwesto sa Western Conference frontcourt spot, habang nangunguna pa rin ang teammate nito na si defending MVP Stephen Curry sa mga Western Conference guards. Samantala, dikit naman ang mga laro ngayong araw sa NBA. Tanging 4 na puntos lamang ang lamang ng San Antonio Spurs para talunin ang Cleveland Cavaliers sa score na 99-95. Hindi rin nagawang itaas ng Philadelphia 76ers ang bilang ng kanilang panalo nang tinalo sila ng Chicago Bulls sa kanilang overtime game sa score na 114-111. 3 puntos lang din ang lamang ng Raptors kontra Magic sa kanilang overtime game na nagtapos sa 106-103. Panalo naman ang Grizzlies kontra Pistons sa score na 103-101. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Universe Be Awards back, ibinida ang mga tourist spots ng Pilipinas habang siya ay nasa New York. May detalye si Bombo Nes Mercado.
Bagamat enjoy na enjoy sa kanyang mga nalilibot na lugar sa New York, ipinagmalaki rin naman ni 2015 Miss Universe Pia Alonzo Werchbach ang mga magagandang tanawin na matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay sa naging panayam sa 26-year-old Cagayan de Oro Beauty sa radio show ng rapper na si Sway Calloway sa New York. Partikular na tinukoy ni Pia ang white sand ng Boracay at ang isla ng Palawan na ani ay binabalik-balikan ng mga dayuhang turista lalo't maaasahan ang hospitality o mainit na pagtanggap ng mga kababayang Pinoy. Nabanggit din ito ang patok na pagkain ng balut sa bansa, gayon din ang napakatamis na mangga. Kaugnay nito ay gusto raw niya ay makapasyal sa bansa ang kontrobersyal na host na si Steve Harvey at siya pa mismo ang magsisilbing tour guide nito sakaling may pagkakataon. Sa ngayon ay abala pa si Werchbach sa kanyang Miss Universe duties sa New York, pero sa darating na January 23 ay ang homecoming nito sa Pilipinas na tatagal ng mahigit 1 linggo. Yan ang report. Ito si Bonbon Nes, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga nagabang sa resulta ng Suertres Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office, alas 11 kanina, ang resulta ay numero 673. 673 resulta ng Suertres. Muli sa ating mga headlines. Malacanang hindi pa rin natitinag sa panibagong resulta ng survey kung saan pangatlo lamang ang kanilang pambatong si Secretary Mar Rojas habang nangunguna pa rin si Vice President Binay. Pangulong Noynoy Aquino todo depensa ngayon sa pagveto niya sa dagdag SSS pension. Pero mga senior citizens hinimok na kalampagin ang kanilang mga kongresista para ipawalang bisa yung pagharang ng Pangulong Noynoy sa dagdag SSS pension. Pamunuan ng Armed Forces of the Philippines inaalam ang ulat na pagtalaga ng teroristang ISIS sa Abu Sayyaf bilang kaalyado nila sa Pilipinas. Terror attacks doon sa Indonesia kinundina ng international community. Balitang sports, Carmelo Anthony at Draymond Green tumaas ang tsansang mapabilang sa starters ng NBA All-Star Games. Sa showbiz, Miss Universe Pia Werchbach ibinida ang mga tourist spots sa Pilipinas habang siya'y nasa New York. Sa latest pang mga impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com. Matutukan ang Bombo Network News. Alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, Lunes hanggang sa Sabado yan. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ang inyong ackerman, si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!